Mga senior citizens sa Pilipinas, pansin po kayo. Simula ngayong Enero, Pebrero at Marso 2025, may bagong pension program na ilulunsad at siguradong hindi nyo gusto palampasin. Isipin nyo mas malaking benepisyo, dagdag na payout at mga pagbabago na makakaapekto sa inyong buwanang kita. Lahat ito ipapaliwanag ko dito eksklusibo para sa atin. Manatili hanggang sa dulo dahil ibabahagi ko kung paano nyo masisigurong makukuha ang bawat piso na karapatan nyo. At kung gusto nyong lagi kayong updated sa SS at GSIS pension payments, bonuses at mga pinakabagong balita tungkol sa pension crisis sa Pilipinas, pindutin na ang subscribe button ngayon. Ang channel na ito ay para sa atin mga senior para manatiling may alam at empowered. Magandang araw sa ating lahat. Kung ikaw ay isang senior citizen o may mahal sa buhay na edad senta pataas, ang video na ito ay para sa inyo. Meron akong napakagandang balita tungkol sa mga pension benefits na naghihintay sa ating mga nakatatanda ngayong taong 2025. Narito ang lahat ng kailangan ninyong malaman tungkol sa mga bagong tulong pinansyal na nakalaan para sa inyo mula Enero hanggang Marso at higit pa. Alam ba ninyo na ang gobyerno ng Pilipinas ay patuloy na nagpapakita ng malasakit sa ating mga senior citizens? Hindi lang ito simpleng salita o pangako, kundi totoo at talagang makikita ninyo sa mga programa at benepisyo na nakalaan para sa inyo. Ang mga susunod na buwan ay puno ng magagandang balita para sa mga matatanda. At ngayon ay sasabihin ko sa inyo ang bawat detalye ng mga pension, programs na makakatulong sa inyong pang-araw-araw na pangangailangan. Una sa lahat, pag-usapan natin ang Social Pension for Indigent Senior Citizens o mas kilala bilang SOCPEN. Ito ay programa ng Department of Social Welfare and Development na naglalayong tulungan ang mga mahihirap na senior citizens na walang regular na kita. Ang bawat kwalipikadong senior citizen ay makakatanggap ng PH Bongo bawat buwan. Oo, tama ang inyong narinig, PH thousands kada buwan. Ito ay doble na ng dating PHP 500 na ibinibigay noon. Salamat sa Republic Act 1716 na nilagdaan bilang batas upang dagdagan ang tulong sa ating mga nakatatanda. Ngunit ang pinakamahalagang tanong na laging nasa isip ng bawat isa ay kailan ba talaga ibibigay ang pera? Naiintindihan ko na kailangan ninyo ng tiyak na impormasyon tungkol sa schedule ng payout para makapaghanda kayo. Sa taong due 20 May, ang distribusyon ng social pension ay ginagawa kada kwarter o kada 3 buwan. Ibig sabihin sa halip na buwanan kayong pumunta para kumuha ng pera, tiyagtuwad ang inyong matatanggap kada payout dahil ito ay 3 buwan na akumuladong bayad. Para sa unang kwarter ng taon na sumasaklaw ng Enero, Pebrero at Marso, ang payout ay karaniwang naganap noong Marso 2020. Ito ay nangangahulugang ang bongo para sa 3 buwang panahon ay naitala at naidistribute sa mga kwalipikadong benepisyaro sa buong bansa. Ang mga payout centers ay matatagpuan sa inyong local government units, sa Office of Senior Citizens Affairs, at sa mga designated financial service providers na nakipagtulungan sa DSWD. Ang maganda sa sistemang ito ay hindi na kailangan ng mga senior citizens na bumyabuanan para lang makuha ang kanilang pensyon. Sa halip, 3 beses lang sa isang taon, kailangan ninyong pumunta sa payout center at mas malaki ang halagang matatanggap ninyo kada punta. Ito ay mas praktikal at mas ligtas lalo na para sa mga matatanda na mahirap ng maglakbay ng madalas. Pero sino ba talaga ang kwalipikado sa programang ito? Mayroon tayong 7 mahalagang kondisyon na kailangan ninyong tuparin. Unang-una, dapat kayo ay 6 na taong gulang pataas. Pangalawa, kailangan kayong Pilipinong mamamayan at naninirahan sa barangay kung saan kayo nag-apply. Pangatlo, kailangan ninyong patunayan na kayo ay indigent o walang regular na kita at suportang pinansyal. Pang-apat, hindi dapat kayo tumatanggap ng ibang pensyon mula sa SSS, GSIS o iba pang retirement benefits. Panlima, hindi kayo dapat nakatira sa government-run facilities or nursing homes. Pang-anim, ang DSWD social workers ay magsasagawa ng assessment sa inyong sitwasyong pinansyal at pamumuhay. At pang-pito, kailangan ang pinal na approval mula sa inyong barangay at municipal authorities.
Ang mga kondisyong ito ay nakatuon upang matiyak na ang pensyon ay tunay na makakarating sa mga senior citizens na higit na nangangailangan ng tulong. Ito ay para sa mga matanda na walang ibang pinagkakakitaan at nahihirapang tustusan ang kanilang pangaraw-araw na gastos sa pagkain, gamot at iba pangunahing pangangailangan. Kung kayo ay nakakatanggap na ng SSS o GSIS pension, hindi na kayo kwalipikado sa SOCPEN dahil may regular na kayo ng retirement benefits. Ngayon, paano ba mag-apply para sa programang ito? Ang proseso ay medyo simple ngunit kailangan ng kaunting paghahanda. Kailangan ninyong pumunta sa inyong Office of Senior Citizens Affairs o sa local DSWD office. Dalhin ninyo ang inyong valid ID na nagpapatunay ng inyong edad at pagkamamayan. Barangay Certification of Indigent na nagpapatunay na kayo ay indigent at birth certificate o anumang government-issued document na nagpapakita ng inyong edad. Ang mga dokumentong ito ay mahalaga upang ma-verify ang inyong eligibility. Pagkatapos ninyong isumite ang application, ang DSWD social workers ay magsasagawa ng home assessment. Bibisitahin nila kayo sa inyong tahanan upang tingnan ang inyong kalagayan at kumpirmahin na totoo ang inyong sinabi sa application. Ang prosesong ito ay maaaring tumagal ng ilang linggo hanggang ilang buwan depende sa dami ng mga aplikante sa inyong lugar. Kaya mahalaga na mag-apply kayo ng maaga upang hindi kayo mahuli. Ang isa pang importanteng detalye na dapat ninyong malaman ay ang kabuuang budget na inilaan ng gobyerno para sa programang ito. Para sa taong 2025, ang Department of Budget and Management ay naglaan ng 45.8 bilyong para sa social pension for indigent senior citizens. Ito ay napakalaking halaga na nagpapakita ng seryosong commitment ng administrasyon ni President Ferdinand Marcos Jr. sa pagtulong sa ating mga senior citizens. Sa pamamagitan ng budget na ito, mahigit 4 na milyong indigent senior citizens sa buong bansa ang nakatanggap ng kanilang pension benefits noong 2025. Sa katunayan, ang aktwal na bilang ng beneficiaries ay lumampas pa sa target umabot sa 4 na milyon 185. Ito ay patunay na ang programa ay epektibo at umabot sa mga taong tunay na nangangailangan. Pero huwag kayong mag-alala kung hindi pa kayo nakapag-apply o kung wala pa kayo sa listahan ng beneficiaries. Para sa taong 2026, mas malaki pa ang budget na inilaan umabot sa 1.8 bilyong. Ibig sabihin, mas marami pang senior citizens ang matutulungan ng programang ito sa susunod na taon. Kung kayo ay kwalipikado ngunit wala pa sa listahan, magtungo na sa inyong local OSCAR or DSWD office para mag-apply. Ngayon, mayroon ding espesyal na benepisyo para sa mga nakatatanda na nakatira sa Maynila. Ang Manila City Government ay nagpasa ng Ordinance 9281 na nagdodoble ng monthly allowance ng senior citizens mula 500 patungo sa PH simula Enero 2025. Ang allowance na ito ay ibinibigay kada quarter din, kaya ang mga senior citizens sa Maynila ay makakatanggap ng buong kada 3 buwan mula sa city government. Ito ay bukod pa sa SOCPEN ng national government pero tandaan na hindi pwedeng double claiming. Kung kayo ay tumatanggap na ng SOCPEN mula sa DSWD, ang additional allowance ng Manila City ay para sa mga senior citizens na hindi kwalipikado sa national program. Ang payout para sa Manila senior citizens ay nagsimula noong Marso 2015 sa CLO ng Enero, Pebrero at Marso. Ito ay malaking tulong para sa mga Manilenyos na nakatatanda, lalo na sa mataas na cost of living sa kalungsuran. Pero ang mga benepisyo ay hindi lang nagtatapos sa regular monthly pension. Mayroon ding Expanded Centenarians Act na may napakagandang provisions para sa mga nakatatandang Pilipino. Sa ilalim ng Republic Act 11, 1982 na nilagdaan ni President Marcos noong Pebrero 2024, ang mga centenarians o mga Pilipinong umaabot na sa 100 taong gulang ay makakatanggap ng cash gift na PH1000. Oo, PH1000 para sa mga umabot na sa 100 taon. Pero ang mas exciting pa dito, ang batas ay pinalawak upang magbigay din ng benepisyo sa octogenarians at nonaarians. Ang mga Pilipinong umaabot sa edad na 85, sina Papo at si P5 ay makakatanggap ng 10,000 kada milestone na edad na yon.
Isipin ninyo kada 5 taon mula edad 18 hanggang may 10,000 na cash benefit na naghihintay sa inyo. At kapag umaabot na kayo ng 100 double digits na, ang darating sa inyo PH 1000. Para sa taong 2025, may 3 bilyongo ang inilaan ng gobyerno para sa Expanded Centenarians Act. Ito ay makakagawa ng malaking pagbabago sa buhay ng mga nakatatandang Pilipino na umabot na sa mga edad na ito. Ang programa ay pinamumunuan ng DSWD at koordinado sa local government units para matiyak na ang bawat kwalipikadong senior citizen ay makakatanggap ng kanilang cash gift. Meron din tayong isa pang malaking programa na dapat ninyong malaman at ito ay ang SSS Pension Reform Program. Ang Social Security System ay nag-announce ng historic pension increase na magsisimula noong Setyembre 2025 at magpapatuloy hanggang 2027. Ito ay 3-year structured increase na bubuksan ng pintuan para sa mas mataas na pensyon para sa lahat ng SSS pensioners. Ang SSS Pension Reform Program ay nag-aalok ng 10% increase bawat taon para sa retirement at disability pensions at 5% increase bawat taon para sa survivor pensions. Ibig sabihin, sa loob ng 3 taon, ang retirement at disability pensioners ay makakakuha ng total increase na 30%, habang ang survivor pensioners ay may total increase na 15%. Ito ay revolutionary dahil ito ang unang multi-year adjustment sa kasaysayan ng SS, na umabot na sa 68 taon. Ang maganda pa dito, hindi tataas ang contributions ninyo. Ang pension increase ay ginagawa sa loob ng existing SSS fund at walang dagdag na bayad na hihilingin sa mga contributors. Ito ay posible dahil sa mga comprehensive actuarial studies na nagsasabing ang SSS fund ay financially sound at kaya nang magtustos ng increase na ito. Higit sa 3,880,000 pensioners ang makikinabang sa reform na ito, kasama ang 26 million retirement at disability pensioners at 1,200 survivor pensioners. Halimbawa, kung ang isang SSS retirer ay tumatanggap ng PH Bongo Monthly Pension noong Agosto 2025 sa Setyembre 2025 ay tataas ito ng 10% at magiging 11B. Sa Setyembre 2026, tataas ulit ito ng 10% at magiging PH1. At sa Embre 2027 final increase ng purulit at magiging 31. Ito ay 30% total increase sa loob lang ng 3 taon. Ang pension increase na ito ay automatic. Hindi kailangan mag-apply o mag-submit ng kahit anong papeles. Kung kayo ay active SSS pensioner noong Agosto 2025, automatic na kasama kayo sa Pension Reform Program. Makikita ninyo ang increase sa inyong pension payout simula Setyembre 2025. Pwede ninyong i-check ang exact amount sa pamamagitan ng MySS online portal, SSS mobile app o sa inyong bank statement kung direct deposit ang inyong pension. Ang SSS ay nag-commit din na ang pension reform ay hindi makakasama sa long-term sustainability ng fund. Ayon sa Chief Actuary ng SS, ang reform ay magdudulot lamang ng manageable reduction ng fund life mula 2,53 patungo sa 24,4 at ito ay mababawi pa through enhanced collection efforts at coverage expansion. Ang SSS ay nagplano ng mga estratehiya upang maibalik ang fund life sa 2,53 through improved collection efficiency at pagdami ng members. Mahalaga ring banggitin na ang pension reform ay hindi lang tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa pagkilala sa dignidad ng ating mga senior citizens at ang kanilang kontribusyon sa lipunan. Sa loob ng maraming dekada, ang mga SSS pensioners ay nag-contribute sa fund at ngayon ay panahon na para bigyan sila ng pensyon na tunay na makakatulong sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Sa pagtaas ng presyo ng bilihin, gamot at iba pang basic necessities, ang pension increase ay isang malaking relief para sa ating mga nakatatanda. Bukod pa sa mga pension programs na nabanggit, mayroon ding mga additional benefits na available para sa senior citizens sa buong Pilipinas. Ayon sa Republic Act 994 o ang Expanded Senior Citizens Act of 2010, ang lahat ng senior citizens ay may karapatang makatanggap ng 20% discount sa mga gamot, medical services, transportation, hotels, restaurants at iba pang establishmento. Ito ay malaking benepisyo na pwedeng magamit ng lahat ng senior citizens, hindi lamang ng mga tumatanggap ng pensyon. Ang discount privilege na ito ay nag-aalok ng malaking relief sa budget ng mga senior citizens. Halimbawa,
Kung kayo ay bibili ng gamot na nagkakahalaga ng PH1000, ang 20 porong discount ay magbibigay sa inyo ng PHP2 savings. Kung regular kayong bumibili ng gamot, ang monthly savings mula sa discount ay pwedeng umabot ng libo-libong piso. Ito ay dagdag pa sa pensyon na inyong natatanggap. Para magamit ang senior citizen discount, kailangan lang ninyo ng valid senior citizen ID na inisyu ng Office of Senior Citizens Affairs ng inyong city or municipality. Kung wala pa kayong ID, pumunta sa inyong local OSCAR at mag-apply. Ang proseso ay simple at mabilis at libre lang. Kapag meron na kayong senior citizen ID, pwede na ninyo itong ipakita sa mga establishento para makuha ang discount. Mahalaga ring banggitin na meron ding proposed bill sa Congress na naglalayong magbigay ng universal pension para sa lahat ng senior citizens, hindi lang sa mga indigent. Ang bill na ito, kung magiging batas, ay magbibigay ng PH1000 monthly pension sa lahat ng senior citizens age 60 and above. Kasama na ang mga tumatanggap ng SSS at GSIS pension. Although mayroon silang option na mag-opt-out, ito ay still under discussion sa House Plenary at Senate. Pero ito ay nagpapakita na ang mga lawmakers ay seryoso sa pagpapalakas ng support para sa ating mga senior citizens. Kung ang Universal Pension Bill ay magiging batas, ang bilang ng senior citizen beneficiaries ay pwedeng tumaas mula 4 na milyon papuntang 7 hanggang 11 milyong senior citizens sa buong bansa. Ito ay napakalaking expansion ng programa at magre-require ng substantial increase sa budget allocation. Kaya habang wala pang final decision, ang mga lawmakers at budget planners ay patuloy na nag-aaral kung paano ito pwedeng i-implement ng sustainable. Para sa mga senior citizens na may mga tanong o concerns tungkol sa kanilang pension, meron kayong maraming resources na available. Pwede kayong tumawag o bumisita sa nearest DSWD Regional Office, Local Government, Unit o Senior Citizens Affairs. Ang mga staff doon ay trained upang tumulong sa inyo at sagutin ang inyong mga katanungan. Pwede rin kayong mag-check ng official DSWD website para sa latest updates at announcements tungkol sa pension programs. Ang SSS naman ay may My SSS online portal at mobile app kung saan pwede ninyong i-check ang inyong pension records, payment history, at iba pang information. Kung hindi kayo familiar sa technology, pwede ninyong isama ang inyong mga anak o apo para tulungan kayong mag-navigate ng online system. Ang SSS hotline at customer service centers ay available din para sa personal assistance. Mahalaga ding mag-ingat sa mga scam at fraudulent schemes. May mga kumakalat na fake news or misleading information tungkol sa pension programs lalo na sa social media. Tandaan na, ang DSWD at SSS ay hindi hihing pera or personal information through text message, email, or social media. Ang official communication ay dumadaan sa proper channels, and ang application ay ginagawa in person sa designated offices. Kung may nakatanggap kayong text o email na nagsasabing nanalo kayo ng additional pension or kailangan ninyong magbayad para makuha ang pension, huwag kayong maniniwala agad. I-verify muna ninyo sa official DSWD or SSS office. Maraming seniors ang naging biktima ng scam kaya mas mabuting mag-ingat at always verify information from official sources. Para sa mga may family members na senior citizens, encourage ninyo sila na mag-apply kung kwalipikado sila. Maraming seniors ang hindi aware sa available programs or nahihiya mag-apply. Tulungan ninyo sila sa application process. I-prepare ang mga documents at samahan sa pag-visit sa government offices. Ang pension programs na ito ay designed para sa kanila at ito ay kanilang karapatan na matanggap ang benefits na nararapat sa kanila. Sa pagtatapos, nais kong ipaalala na ang mga pension programs na ito ay patunay ng commitment ng gobyerno sa welfare ng ating senior citizens. Mula sa social pension for indigent senior citizens na nagbibigay ng libong monthly sa mahihirap na matatanda sa Expanded Centenarians Act, na nagbibigay ng cash gifts sa mga umaabot ng milestone ages hanggang sa SSS Pension Reform Program na nag-aalok ng structured increases sa loob ng 3 taon. Lahat ng ito ay nakatuon sa pagpapabuti ng buhay ng ating mga nakatatanda. Ang Enero, Pebrero at Marso ng 2025 ay dalang magagandang balita para sa ating senior citizens. Ang unang quarter payout ng SOCPEN ay naitala.
Ang SSS Pension Reform ay ongoing at ang Expanded Centenarians Act benefits ay patuloy na dinidistribute. Sa mga susunod na buwan, mas marami pang senior citizens ang makikinabang sa mga programang ito. Kaya sa lahat ng senior citizens na nanonood nito, alamin ninyo kung kwalipikado kayo sa mga programs. Mag-apply kung hindi pa kayo nakapag-apply at huwag mag-atubiling humingi ng tulong sa inyong local government units. Ang benefits na ito ay para sa inyo at deserve ninyo ng support at respeto bilang mga nakatatanda na nag-contribute sa ating lipunan. Sa mga pamilya ng senior citizens, support ninyo ang inyong mga magulang at lolo't lola sa pag-access ng kanilang benefits. Together, tayo ay makakalikha ng mas magandang kinabukasan para sa ating mga senior citizens. Maraming salamat sa pakikinig at naway makatulong ang impasyon na ito sa inyo at sa inyong mga mahal sa buhay.